Leading the airwaves, RW 95.1 FM. Entertaining music and significant news all the time. RW 95.1 FM. Your 16th, 20th, 24th, and 27th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station in the country. You're listening, buddy, all day. RW 95.1 FM. Proud member of the Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Luka rin ka pa. Kenny na ka. Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Fernandinos, halina't makinig sa Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo. Tatalakayin at ibabahagi ang mga mahalagang ordinansa, impormasyon at mga programa tungo sa patuloy na pag-unlad ng Siyudad San Fernando. Mapapakinggan tuwing Martes alas 10 hanggang alas 11 ng umaga dito sa RW 95.1 FM. Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo. Magandang araw po ng Martes, Fernandinos. Ito po ang Konsehong Fernandino Tugon ay serbisyo hatid sa inyo ng Office of the City Vice Mayor ng Siyudad San Fernando dito po sa lalawigang Kapampangan. Sa programang ito, aalamin natin ang update sa loob at labas ng Session Hall ng Sangguniang Panglungsod at iba't ibang mga programa ng gobyernong Fernandino. Maya payabak po kay Kongan, itipuin kaya kayong kakalunguran, itayra po at kaya kaya po ngayon ka na akong partner na Gio. Maya paabak Gio. Maya paabak DJ Tyra at sa lahat po ng ating listeners, welcome po sa pilot episode ng Konsehong Fernandino para sa taong ito. Usapang serbisyong publiko po tayo kaya samahan kami hanggang alas 11 ng umaga dito sa RW 95.1 FM. Yes, kaya naman nagbabalik po ang ating palatuntunan for today at tamang-tama yan Gio sapagkat Holy Week na tayo ngayon. It's the 15th of April 2025, Martes po. So yung mga trabaho halos hanggang bukas na lang. At alam mo ba dito sa City of San Fernando, napakaraming pwedeng puntahan kapag Semana Santa. Ngayong umaga, makakapiling po natin ang punong abala sa Maleldo 2025 ng City of San Fernando. Kasama din natin ang City Tourism and Investment Promotions Officer ng LGU City of San Fernando. At hindi lang yan, fashion icon dito sa San Fernando, ha? Hindi lang San Fernando, kung hindi Pampanga, Philippines and beyond. Di ba global na ite? Kasama po natin si Miss Ching Pangilinan at ang chairperson pa ng Maleldo 2025 Executive Committee. No, ko pa siya daramdaman kaya po yung lagyuna. Aliya mo, celebrity datang. It sounds like, ay kakwalta na nine. Kay batatin niya pang ganaka. Ay ta, Diyos ko, wala na kang pantunan po. Siyempre, senti nga ng lalaki, may kakalingon nito, Impong chairperson ng Maleldo 2025 Executive Committee, Mr. Roberto Maria Robbie C. Hizon. Pabatiin muna natin silang dalawa. Of course, ladies first. Umpisahan natin kay Miss Ching Pangilinan. Good morning, Ching! Mabuhay! Good morning, everyone. Maya pa oras po harang eganagan ng makiramdam at manalbeking Konsehong Fernandino. And thank you so much. It's always good to see you, Ate Tyra and Gio, and of course, Tita Robbie. Ayan. Si Ate Tyra kasi, fashion icon din siya. Pareho kami ng designer. Same. Ayan, same designer kami. Hello, Kuya Glenn Canlas. Yan ang aking kumpare. Maya payabak, Glenn. Alam mo itong si Ching, bata pa lang ito. Bata pa lang kami. Hanggang pa naman ngayon, ibig sabihin nung kabataan namin, nakakasama na talaga. Matagal na. Ako, idol ko ito pagdating sa, alam mo yung fashion. Hindi lang sa fashion, kundi pati yung comfort. Siya ang nagpauso ng naka-dress tapos naka-rubber shoes. Oh, I see. As in, hindi, totoo. Diba? Kasi she's always on the run. She's always on the field, kaya dapat comfortable ang kanya sinusuot. Ang galing. Parang pioneer.
when it comes to yung pinaka Feeling fashion ko. icon talaga dito sa Feeling Pampanga. Alam mo, bandang huli naaliw ako kay Ma'am SPS, kay Ma'am Sonia Soto. Nakita ko rin siya na naka-Filipiniana, tapos naka-rubber shoes siya. Nakapidayit, Ang ganda. tapos naka-sneakers. Yes! Kaya di ba winner? So wala na imposible ngayon. Ang fashion kasi talaga, it's not all about yung maganda kang tingnan. Kung hindi, don't forget yung comfort. Yun eh. Kasi, ano pa kalagu-lagu mo, bandang tauli, may pili ka rugong yung sulod mo. Wala yaring kwenta yung fashion, di ba? Take off your heels at Yeah. sneakers yung new Oh trend yes, ngayon. of course. For Why comfort. not? Kaya everything is possible. At, pabatiin din natin ang chairperson ng Manalo 2025 Executive Committee, Mr. Roberto Maria Robbie C. Hizon. Good morning po. Good morning, sir. Good morning po kay Yes po, atin po. Good morning po ngan kay kayo, karen po Makrandameni, po ang DJ Tyra, dakala salamat dininan niya keng oras kening kay kayong programa para kening 2025 Maneldo. Ang po karen kabalenta mo. Good morning po naman. Okay, Maya Payabak po. Bali po, metong kareng pupunta lang na po rin kaya Katang Kabalen. Alimu po Fernandinos, nun ren Kapampangan, ampong reng aliwa pang bisita manibat kareng aliwang lugal ing Maleldo Observance king Ciudad San Fernando. So let's talk about history. Kapilan niya po ba mig-start ing Maleldong IT at kapnamu mika Maleldo king Ciudad San Fernando. Ako po, atandanon ko kay Maneldo, grade 4 ko pa po. That was around 60s. Akaki ko na po yan, then magdarami yan po itong papa ko. Every Good Friday, abigay itang pisang ko'y duhison, pupunta kay King Kutod. Ano ba kami. So, nung ating pa pong bahay ko, yung 50s at yun yan eh. So, yung ketang edad mi, 60s ito, grade 4 kaya kanito. Hanggang yung mag-high school ko pupunta kayo po. So kalwat na po pala yan eh. And kap na mo po, king kutod dia mag-start, Ching? Well, makanini kasi because in San Fernando was founded in 1754 by the Augustinian friars, and we have a long standing tradition, Catholic tradition, king katamong syudad, ampang ita mo rin kasi in San Fernando very special tamo kasi ita mo yung seat of the Archdiocese of San Fernando. No? We became the seat of the Archdiocese of San Fernando in 1948. And nung lalawin mo laretang traditions tamo king city, word akit mo na deeply rooted laking faith tamo as Kapampangans na. Kasi nanuwari ring major pag-celebran tamo kay San Fernando. We have the Giant Lantern Festival. That's also rooted in the religious origins na celebrating the birth of Christ. Pero on the other hand, we also have become world renowned because of the practices that we do during the Holy Week. And in our history, this is part of our local heritage as well. As early as the early 1950s na. Pero syempre bayo ita den Kapampangan expressions of faith, especially tang Kempanata tamo na they take different forms na. Ating datang magpabasa, datang nengkay ng karanon pa ali pa man Lunes Santo di na magpabasa kareng baryo makanyan. And then some of our old families, they have their own version of the pabasa or naliwatin lang sarili ng pasyon na makanita. So that has been passed on through generations also. Then aliwa naman datang atin lang panata mamosan lang krus na taasan tang magdarame in general. Pero atin nga kasing may aliwang klase datang mamosan krus, datang magsalibat ba, datang magparaya, datang magdarame, what we commonly refer to them. But in Kutud, what makes it really special, in the 1950s, atin metong Fernandino, Ricardo Navarro, he wrote a street play, which is what we now know as Via Crucis or Via Crucis, makanita. And this street play, itang script na, has been passed on through several generations. So currently, the director
itang anak ng Kong Alan Navarro, he's already the 4th generation director of the street play. And some of the roles for the street play have also been passed on through different generations. Nung lalawendaya mo, kaya may uso itang magpapako King Cruz, in the 1960s, mga 1961, there was a faith healer na taga-Apalit na it was the first time na magpapako King Cruz at the end of the street play King San Pedro Cotod. And from then on, it became an annual tradition in the barangay that the street play, the Via Crucis, will end up in the actual crucifixion of a devout or of a devotee makanta. And for the last 36 years, it's been Kuya Ruben Enaje who's been playing the role of Christ. Pila naman 36 years. 36 years. Wow. Oh So, my gosh. pala ni Kong Ruben ngayon is, I think, mga 60 years old. Senior na. Pero pa mo lang. Kasi, I think they're still grooming nung ninitang tutukin na maging Kristo king San Pedro Cotod. Okay. Yan. Kaya, from there, mag-spread yak. So, ngayon, Banwa, we're expecting nating actual crucifixions king Santa Lucia, San Juan, Ampong del Pilar. Okay. Grabe, I'm taking a lot of history lessons. Para nakinig po ako sa history teacher ko. Diba? Walang binabasa yan, ha? All stock knowledge yan. Gio. Napaka-sharp ng memory teaching. Okay, so Gio. Sir, ma'am, can you share with us sino-sino po ba ang mga members ng Malialdo Executive Committee? Actually po, yung mga member ng committee, EXICOM is may co-chair PJ Pamintuan, Christian Tantamco, tapos po din keng Sir Raymond, then keng Dr. Salas, then keng barangay, then kapitan, and also the other agencies or department in the city. Ila po nga some of the private sector also. Paloy po Sir Robbie, maluwat kunyarin pong akakit na susuporta at maging active kareng activities na po ning Syudad San Fernando niya kaswelo na po ning syudad niya po huling at yuko po ken meto kareng kayantabi na po ning local government karas po kareng aktibidades po that we actually enjoy. Okay, we need to pause for a commercial break. Ni balik ya po kaya katang programa niya naman Keti kayo mo po tumutok king RW 95.1 FM Philippines. Diana Thomas 1013. Ito po ang Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM, the multi-awarded Best Provincial FM station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community, RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. Ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now. 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM, your partner in business success. Nukarin ka pa, Kenina ka. Fernandino, alam mo bang ang lungsod ng San Fernando ay mahigpit na ipinapatupad ang Ordinance No. 2014-007. Bawal na bawal ang paninigarilyo at vaping sa mga pampublikong lugar, pamilihan, pampublikong sasakyan at ilang mga itinalagang lugar.
Alam mo ba ang multa? 5,000 piso at posibleng pagkakakulong ng 1 taon. At hindi lang yan, bawal din ang pagbebenta at pagbili ng sigarilyo at vape sa mga menor de edad sa loob ng 100 metro mula sa mga paaralan, ospital at simbahan. Tandaan, sundin ang batas para maging ligtas. Isang paalala mula sa Sangguniang Panlungsod ng San Fernando. Nagbabalik ang Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo. Kayo po'y nakatutok dito sa ating palatuntunang Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo, hatid sa inyo ng Office of the City Vice Mayor ng Siyudad San Fernando. At sa programa pong ito ay ating pong inaalam yung updates sa loob at labas ng Session Hall ng Sangguniang Panlungsod at iba't ibang mga programa ng Gobyernong Fernandino. At since it's Holy Week, ang ating pong topic for today ay Maleldo 2025. Okay, so kanina inalam po natin yung a little about history ng Maleldo 2025. Deeply rooted talaga po ito sa culture at malwat ng panahon na atune po talaga ing pamag commemorate tamo po kening event po king Maleldo 2025, the observance of it. And ngani pakibalwan ta naman po nung baka nanong yak kaulaga ing involvement na po ning private sector kareng aktibidades ng syudad lalo na po kening Maleldo 2025. Lalo na't hindi pa galing sa LGU ang ating chairperson and co-chairpersons, Ching. Well, a very important yaing a public and private partnership net. So one of the things that we're most proud of at saka we really treasure in the city of San Fernando. Kasi ding sikanan tamo apen ding private sector partners tamo. Ante mo kang Tito Robbie, lata naman panweldo kayate. Kumbaga itang sense of pride of place, ang papaitang love of country da ilang mangibabo. Kanya talagang didinan talang ulaga. At masaya tamo kasi both in kaya katamo executive and legislative king city of San Fernando, they've been very supportive of our public and private partnerships. Kanya apaneta lang akakayabe kadang may yaliwang committees tamo na not just Maleldo but also the other activities that we have, especially kareng local special bodies tamo, like the Tourism Council na actually ring private sector partners tamo. So yung metong kareng pillars na ning governance king Ciudad San Fernando ing presence da rin kakatamong private sector leaders. Pila ng banwa itang partnership you with the private sector? Well, this is interestingly, this is one of the enduring legacies. As I think even before no ako magkamali, even before the term of Mayor Raby Aquino. So makanita na kalwat ing involvement da kanya. I remember we have organizations. Karing when I go through the history stuff we have organizations like the JCI, Rotary Club of San Fernando, Sir Optimus International of Pampanga. For example, Rotary Club of San Fernando has been there for 75 years and the daddy ng Tito Robbie pioneers na ka rin. So when you look at the history of the club, akit mo natin lang involvement king munisipyo, or there's always been a partnership between the public and private sector. Recently, Sir Optimist International Pampanga din na Dr. Aletia, they celebrated their 50th anniversary. Wow. Yan. Also, and then we also have like other organizations in JCI, one of the excellent leaders Mango Tito Levelaos. So, until now, active la pa mo rin keng kaya katamong syudad kareng volunteer projects da makanita. So, we're happy that we have such active involvement of the private sector keng miyayaliwang not just tourism but all aspects of governance in the city. Balo mo since banggit may Sir LPL, kaya katampakamalan pong chairman King Laos Group of Companies for so many years and kaya kami pong founder bali po mitik doing RW 95.1 FM. Uli na po ning lugod na king Ciudad San Fernando, ning Pampanga, ning Central Luzon. Exactly. Makanyan niya po katikding kayang lugod na agyampang during those moments na uncertain. He already thought, I'm gonna put this up because
the community needs it. Kaya metong yaring karing meging aktibo kitang Save San Fernando movement during those times anyang maglahar po kay niking Pampanga yan masending yung balikan yan kasi next year it's gonna be the 35th anniversary of the eruption of Mount Pinatubo. Oh my God. So maybe we could on a different note we can do something like an retrospective exhibit for both Sunstar, RW Makayan. Nagkaring archives you. And I'm sure itapin minsan pag kasabi kay Tita Tess, ito mga photos kasi one of the enduring legacies na talagang Tito Levy na they commissioned actually itang coffee table book on the triumph of the Kapampangan spirit, and a lot of the photos there they were taken at the time when RW were starting, but they were very active in maybe it started as Save San Fernando kaya bedala rin na Mayor Baby Sanchez, then Itang Oka, yan. Dinatatang Marnie, yan. LPL, and so on. So, and Itang Makanitang legacy, it's something na we also see as a legacy of the families of San Fernando. For example, Deng Hizons na, for the longest time, they've been active. Kaya ba't kayong generation ng Tito Robbie at Choya Pamurin. The same thing, kareng Laoses, diba? Sina Tita Tess and Tito Levy, they've always been pillars of our community as well. Yes. Yun. So, very interesting actually. Nang masanting tang aga na kamo lang makanyan in itang impact da kayong biyada ring memalen. Kaya naman you saw how we mourned na. And pila ng years kans April again. April 23? Yeah. Yes, 23. Yeah. After After the earthquake. Yeah. Yes. That was the earthquake that really shook us all. Grabe. And so many things happened after that, and there are times na pilit meng pantunan tang presence na during those challenging times, lalo na anyang may pandemic. Yes. Diba? How I wish he was around. Anyway, so we were so proud of Sir LPL, of everything that he has done. Anyapin may lakwan niyang matinding legasiya na king kayang pamaglako. Okay, so Gio, kumustahin naman po natin yung preparations nila sa Marildo. Ano po yung updates para sa preparations po sa Marildo 2025? Actually, yesterday so-called final meeting, pero meron pa rin kaming meeting sa Thursday 4 o'clock na gagawin sa may Kutod, kung saan yung venue ng crucifixion, no? The final venue. So, na-explain rin ni Sir Raymond yung mga duties ng mga PNP, yung sa medical, lahat, pati yung sa barangay, and we coordinated with the barangay group to get their update. Like, Kenny pong nagiging San Juan, halos okay nila po, may sa lesya danita ng ortang itang papakot, ang burol, the flow of the traffic, ring barangay, kagawad, magkailan ila pong mamahalaking safety and traffic route ka rin barangay. The same thing with sa Santa Lucia. Kenny Kutod, Kenny San Pedro, yung maragul diling kaita kayo. So, retangan na alawang personnel karetang adwang kaita, adwang barangay, muntala ka rin para ikaitaya, ipisopan-sopan tayo ining kaya katambong event kening burol. Uling pong biro ni sabihan tamo sabi ng DJ Tyra, it's tradition ng pong kaya, it's a commemoration of the crucifixion of Christ. Nung makananong nakatang sinalba ka rin yung kasalanan o kalokwandar rin, siguro itama in general. So dapat po magpasalamat ta ka rin, one way of thanking the Lord, itapin po na banta rin yung kainakan abaludo. In general, yung preparation po okay na, pati retang commuters lumabas keti at inoren posko pa PNP pa strategic areas to give assistance to the motorists. So, go na nga po. As na pong kaulagayan in security, safety, traffic, and medical assistance. Uling
Yako po mismo, there was one time, yakong dili. So, pinark kay sa Ken Cooking bandang Capitol, and then from there, maglakad na ako going Kingkay. And, Marakal Tao, Kaybat, kasagsaga ng Kapalyan, and right now, yung pong weather, iya po biru-biru mo rin. Grabe po yung pali. 39, 40, makanya. Era po yung po ng asawa ko, batya po Saudi ng asawa ko yan Umaya na, yung pali, kayong Pilipinas, aliwaking pali ka rin. Malisangan Saudi, pero bala mas malisangan Kenya, Anyapin po, karasketang safety, po. Oy ni, po kakalingwan, ing pamaninom yung pong danum. We have to hydrate every now and then. Kaya, let's be conscious as well with everything that we bring with us. Nanula pura tambawal dalan. Yung pagka meto ka rin binggit retang something dangerous, retang sharp kay kutsilyo, makanya ng pong hanggat mari, magdalang maning payungit, uli mapali. Pero mostly retang deadly weapons, makanya hilang bawal rito. Pero yung charisma, talaman din tao na manyunod lang something comfortable, tang sabihin nyo nandin na itang itang mga kapal susulod, makanya. Pong magdala lang danum, drinking water, makanya. Totoo po ito. Ano pong kakaingin itang heat stroke po. So, maging conscious tapo keto. Abanggit niya rin pong Sir Robbie, itang pamanyulod, comfortable clothing. Iwasan tala po retang dark. Kasi patse dark po, mag-absorb la pong pali din. As much as possible, wear something light, like white. In white po. At saka in fabric na po rin kaya kayong malan. Maging conscious kayo po. Panamdaman mo na yung kasulod mo, kumusta yung response ng katawan mo kay. Please be conscious with that or else po tanano pa pong malyari. And then, of course, before leaving your respective homes, you have to keep everything safe, kimbale. Nung naman dapat gawan, please don't forget that as well. Ampong dagdag ko DJ tayo. Detang recently, ating mibili kayong FP ata o kayong retang kay, basag kaya. Ay, wapin po. Retang basag kotse. Poto, retang grupo nga reta, mirit no naman. So, aware na po sana rin tao. Correct. Well, banggit nyo na rin po, di po ba, yung PNP will be positioning mga police na magmamando po talaga or mag-a-assure ng safety ng mga saan po ba yung safe na parking area kung saan pwede ilagak ang mga sasakyan po ng mga gustong pumunta? Actually, metong karente takang Mega World. Okay, Mega Pero World. atin lang kaya ka rin so we'll try to talk to them then kasi rin muntala sa noon Pag kayo po ka rin barangay atin lang designated o atin lang kinaing lugar na rin sa camp pwede lang magparada ka rin. So pag kayo magbantay na rin karelang kabarangay, retang kagawad, makanyan. Plus, together with the PNP. So, atin mo po king kay King Kutod at around 10:30 or bayo mag-alsonsi, sarada ni itang manibat ketang tete. So, ring sakin, di nga alwa kanya papagparadaan daw po, ita pintag yung Mega World. Kaya Santa Lucia, makanya muna man po. So, kung pwede, magkaila, lakwan daw ka rin alawang safe places at yun naman pong designated na nungok na pakaparada rin retang tricycle o retang e-bike kara makanya with the proper rate kasi po bante maabusado rin kaya katamong manalbe rin turista whether local or international so ila pong kakayamireta. Alright. Okay, mag-carpool na lang mo. Uy, itong yung pong best thing that you could do, mag-carpool, and then, kayo po maglakwang valuables king saken. Kasi reta po rin tatargetan da. Lakwas na. Potang akit. Agya pang sabihin mo pong pekatint me. Nung pekalapit-lapit na erogum, at nila pa mo ring akit, ni nag-agya pa kanano na, ay, ating bag ka rin. Ay, potat niya laman ita. Niya makanya nila pong batitemp lalo na magbasag kotse. Po. So, thank you for taking note of that as well. Kasi, mo metong darakal no pong yan Nung no ka rin supposed to be pin na safe la rin kay, at kabira-bira, atin
ating makalusot Okay, so marami pa po tayong pag-uusapan sa ating pagbabalik. Magko-commercial break muna po tayo. Usapang Maleldo 2025 po dito sa ating palatuntunan. Magbabalik ang Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo. Are you looking for a compact car for your daily commute or a spacious SUV for your family? Look no further than Gozon Cars Pampanga with a wide selection of the reliable and latest models from top brands, all in pristine condition and ready to hit the road. Gozon Cars Pampanga offers flexible car financing terms and trade-in offers with competitive rates and terms. Visit Gozon Cars Pampanga branch today in San Agustin, SM City, Pampanga, Lazatin Boulevard, and along Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. For inquiries, call 0917-720-2653 or visit their website www.gozoncars.com. Ang Semana Santa ay araw ng paggunita sa tunay na pagmamahal ng ating Panginoong Yesus sa atin. Sa anumang kahangalan na ating pinipiling gawin at sa mga pagkakamaling nagagawa sa araw-araw, ang Diyos ay pinangungunahan tayo sa bagong buhay. Tayo ay pinanunumbalik ng kanyang habag at dinudulutan ng pag-asa at kagalakan dahil sa kanyang pagliligtas. Ito po si GM Basil ng Pelco 2, kasama ang buong pamilya ng Pelco 2 ay bumabati sa inyo ng makabuluhang araw ng Semana Santa. Maraming salamat po. Fernandino, alam mo ba na yung dala mo bawal dito sa San Fernando? Bawal ang plastic sa San Fernando. Bawal ang paggamit ng plastic sandbags at styrofoam sa ating pamilihan. Pero don't worry, ang maganda niyan sa susunod na mamimili ka, magdala ka ng iyong reusable na eco bags o gumamit ka ng mga paper bags at karton bilang alternatibo. Mga simpleng paraan yan para protektahan ang ating kalikasan. Maging bahagi ng pagbabago. Sundin ang Plastic-Free Ordinance No. 2014-008. Tandaan, ang malinis na lungsod ay tanda ng Fernandinong nagbubuklod. Isang paalala mula sa Sangguniang Panlungsod ng San Fernando. Ito po ang Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo. Nakatutok dito sa ating palatuntunang Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo. Hatid sa inyo ng Office of the City Vice Mayor ng City of San Fernando, Pampanga. Sa programa pong ito, ating inaalam ang update sa loob at labas ng Session Hall ng Sangguniang Panglungsod at iba't ibang mga programa ng gobyernong Fernandino. At ating pong kapiling dito sa ating studio live ang City Tourism and Investment Promotions Officer ng LGU City of San Fernando na si Ms. Ching Pangilinaan at ang Chairperson ng Maleldo 2025 Executive Committee Mr. Roberto Maria Robbie C. Hizon. At eto na po, ano-ano po ba yung mga naka-line up na activities at saan po ito located para malaman po ng ating pong mga kabalen, ang ating mga viewers kung saan po sila pupunta? Anong oras po ba magaganap ang certain activity para alam nila agad where to go at kung ano ang kanilang gagawin? Actually, sa April 18, mumuna po yun kay at 9 o'clock, dahil po Tira Bakal, king Barangay Juliana. Kay ba po kanta at 10 o'clock, Barangay Santa Teresita. Kaya po kanta yung susunod at 11, ini pong San Jose, barangay. Okay. So, manibatla ka rin kaya taking Juliana, pat kayo muntala kanta, dengan participant na rin magdarami. So, muntala katedral, dumurot la, kayo magbalik na la. Pat kayo pang kaya nila mong pong crucifixion, karin nga itong site tamo. Barangay San Juan, will start 7 o'clock a.m. to 9 a.m. Okay. Kaya ba po Barangay Santa Lucia from 10 a.m. to 12 p.m. Kaya po Barangay San Pedro Cutod, yapin na po hindi kay 12 p.m. to 1 p.m.
Okay. Ini po yung may dagdag keni yung Barangay Del Pilar. At 9 o'clock la po hanggang 10. So ila po rin schedule ta rin. So reta pong bisang makapanalbe o bantakid na itang tanga mo naming crucifixion ng po rin yung kahita mo. O rin po rin lugar da San Juan, Santa Lucia, rin pong Barangay Kutod, ay San Pedro Kutod. Pagka rin yung Tirabacal, Barangay Santa Teresita, Barangay Juliana po San Jose. Okay. Rene pong crucifixions, atin la pong kanya-kanya ganap. So, aliya po tuglong-tuglong. So, separate. So, nung karon la po bisang munta, pwede. Kumbaga, aliya po kainin ita po Tirabakal kasi tuki-tukiya po ita. Tama po? Okay. So, in crucifixion, at yun na po kaya kayo, nung nanong oras po, buri yung munta. Kalupa na po king Del Pilar, karagdagan niya pong kainin 9 a.m. to 10 a.m. Kay Bat, impong Barangay San Juan, 7 a.m. to 9 a.m. Barangay Santa Lucia, 10 a.m. to 12 noon. Barangay San Pedro Kutod, 12 noon to 1 p.m. Ing peka, sikat pong baluda yung Barangay San Pedro Kutod, po. Yes, ma'am. So, ita yung markalapuntalan da po ring tao, po. So, reni po bang lugar na reni would have enough space that would accommodate itang influx da po ring tao? Base po ka rin migkay na po kayong barangay, inggiawar rin dening manungkulan, at ila pong serado rin alwandalan, pot kayo mag-allocate laping paradaan, para rin tao, timo po kisan Juan, at in certain point na maglakad na rin tao. Naman siya, naman malapit, naman marayo ketang site. So maglakad na, banta po ita pong rin tao makauling, siyempre, pati may mili kang sakyan ka rin, traffic, makanyan. So ila po, gawada makanyan mo, yung gawara, na sera ding metong adalan, karin lang rin tao, pero ketang kabilang dalan, retang atilo rin kaya katang emergency personnel, rin kayang POSCO, rin kayang PNP, banta nung, alam mo sugong mangyari, marok ka malyari. So, masanti po makasadya. Makanya muna po kay Santa Lucia, ginawa na lang namang route na nung saan yung sarada, nung okon na pwedeng dumala rin tao, ang po rin sakin, ang po mag-park. Makanya muna po kay kini pong Margoldili, ining Barangay San Pedro Kutod, migalat lang para daan karetang ating karpas, ang po retang VIP. Kita pong bandang kilob. Rin nga ang kay encourage na lang, mag-carpool na lang mo o mag-park lang tipong kining Capitol tang formerly Pasudeco. Karin po. Capital Town. Kaya po pwede lang kasing sake karetang ibay kampong kay. Or Kalesa. Kalesa, yan po. Ito yung manyaman. Magkalesa, di ba? Miss ko tuloy ito kasi i-mother ko po dati kaya niya po Pasudeco magobra. So, kami experience mo itong mamagkalesa kitang labasan ng SL, durot ka rin. Asang kanyaman itang cultural kain At we're happy na babalik din ng tourism ito. King Capital Town, there was a chance, irang kids po for first time na mga experience na makanan sa King Kalesa. And sana ating, for this Holy Week batching, Marakalaba rin pwedeng sa Kendang Kalesa ka rin sakali. Well, itong King Capital Town na Kalesas, they will be available also kasi that's one of our partnerships with the township. In fact, it's very unique kasi I think it's the only township in the Philippines that has the Kalesa as a part of the transportation. But I think what I also want to add, ketang sinabi ng Tito Robbie, what we fail to realize is that balata makafocus ta kay San Pedro Kutod But when you watch the place in San Juan at saka Santa Lucia, mas akit masalese ang pong intindihan may itang karelang palabas kasi ante mo itang king Santa Lucia itang inglasa ning Ginoo. Atin laring burol ka rin na malinis ang pong sementado, akanya makapanalbe ka masalese. Pero eli makanita karakal ing tao. Kumbaga, compared to Kutod, which gets about tens of thousands of people. Kaya ba't itang King San Juan, it's also very well organized. Ang pong ading mani muna ka rin, katang passion play, itang
palamo atin yan. Kapampangan lang kasi rin yan, yapin masanting larin datang script da and all. Itang King San Juan, it's organized by the youth of the barangay. Kanya, akit mo in different places in the barangay, it's performed on the street. So, tutok yan daring tao. At appreciate may itang art na rin. Aside from just the crucifixion can be the culminating activity na or the highlight of the street play. Pero beyond that, it's a community tradition talaga. Pong masanding yung akit may tang community effort that people are helping each other makanyan just to commemorate in kakatamong Holy Week. Nya, din kaya din nga liwa, bayo lamon taking kutod, punta lang de pa itang San Juan at saka yung Santa Lucia. Okay. Laganasan dala. Correct. So tandaan nyo po retong may banggit ne po, banta at least ako po malili, baluyo po nung nukarin ko diretsong munta at well prepared kayo. And hindi po asahan niyo po na ating pong lakarang malyari. Anya, consider ye po itong peka-komportabling footwear that you have. Banta eko po mamalintusan, eko po sakit bitis. I-prepare ye po ito because that would really matter a lot. Okay? So, ali mo po forma, ne po. Nung ngayon comfort yung kaya katamong i-consider. Wala tayong pasensyo. Totoo po yan. Okay, ba't sabay tang lisangan, ne po? Okay, so, meto mo naman po for everyone's safety, rata pong ating kapanamdaman, i-check, please consult your doctor as well before you proceed to these kind of activities. Ulin talagang malisangan po, mapali, kaya dapat ready po yung kay pangangatawang kayo makanini. Okay? For everyone's safety as well. Alright, and ano naman po yung guidelines para sa mga gustong manood ng crucifixion rites? Meron po bang mga bawal sa crucifixion rites? Mainly, yung pakisabi mo po karetang Manalbe, na kagawan bala mo circusing event. Okay. Inikay, na nung kay makirandam na po karetang antimo po kitang sinabi ng misting, rening kay nakangking San Juan, ilang mag-prepare, makirandam na po rin manalbeng kainakan as well as netang alwang sabihin tamong middle age. Banta po abalo da po nanong milyari kanita, ang pong akakita po nano talagang participation da rening tao keni, rening membro da rin kayang barangay, ang banta ila naman ma-encourage la. So, kakayan da nung kaya makirandam na po nung pwede, ela pa masyadong mga litrato, mag-text o makarandam. Dahil nga kasi there was a time I think kasi prosesyon Apo. sa Bienda sumiping laketang San Pedro pero akin mo midalalan la ipagkwento lang mga yan. So itap yung sabi mo kayan tayo po gawan tayong solemning Good Friday ni uling pong dating Aldo mga ilangan tamo pong saop kaya nga pong gino. Pota, karas mo ka rin, nanggawa mo niyang panahon na itayan. Yung ping-encourage, yung kakayamitan. Nung kaya makrandam tapo, namin tamo sa lese, makanyan. Yung pekam number 1 pakisabi mo ito. Okay, so April 18 niya po ing kaya na po, ing tirabaka lang po in crucifixion. So po, April 18 is sa Good Friday po. Okay? Yes. So mark your calendar para hindi ka tayo nagkakalituhan pagdating sa date. Kasi baka datang kayo Thursday. Which is Thursday kasi usually. Bisita iglesia naman. Yeah. Pero makaredy ta na naman din. In fact, itang kayong Semana Santa tamo na deployments makaredy na naman. So, prepared yan ng city to welcome ding pilgrims tamo coming from all over na. Pero actually at the time mag-start lang maranan ding pilgrimage tours tamo as early as March. Atin ng by the bus loads na namumunta ka rin Jubilee churches tamo kay King Pampanga, not just San Fernando. Tapos itapin for tourists who are visiting us,
you have to also it's also a good time to explore the other Holy Week traditions that we have in Pampanga and in the city of San Fernando, kasi we do have beautiful Holy Wednesday and Good Friday processions as well. Ambang syempre ng Heritage Churches tamo kaya belarin ken. And then for those visiting Itapeng crucifixions tamo, itamong reminder tamo rin na to be mindful and respectful of the traditions and not to judge too harshly, ne? Kasi minsan we tend to we fail to see na itang context, we fail to understand the context why this activities take place. Correct. Mahanita. Lalong-lalo na ngayon pa mga very sensitive tamo kareng foreign vloggers because of incidents na ating mag-mock kareng Filipino and all. So, this ones, kailangan i-respect tayo. Ang nangita mo naman Kapampangan, we need to be respectful of the way that this our Kabalens would interpret their faith. Kasi, when you look at it, it's not entirely Catholic, but it's not entirely folk as well. But sabihan, it's a syncretism. It's an interpretation of their faith. It's an expression. It's the way that they express their faith, which can be different from the way that we will express our faith. Correct. Makanita. But that doesn't mean it's less or more. Ne? So, kumbaga, atin itang aliwaliwata mo kasi panata. Na, at just so happen, iniing karelang panata. Okay. And na-mention mo na rin kanina yung mga vloggers. Mamaya we'll talk in details after the commercial break with regards to vloggers and mga magka-cover. Sa ating pong pagbabalik yan, kaya wag po kayo maglilipat ng inyong stasyon. Kayo po'y nakatutok dito sa ating palatuntunang Konsehong Fernandino, Tugon ay Serbisyo. Magbabalik ang Konsehong Fernandino, Tugon ay Serbisyo. Be bold, be different, stand out from the crowd. The Southeast Asia's first ever all-in-one pop-up mobile gaming and entertainment truck for on-ground and online events has finally arrived. GG Truck Luzon. Effectively roll out your campaign with GG Truck Luzon through its innovative features, including a large LED display screen, amplified sound system, and unlimited Wi-Fi connectivity to help you entertain, engage, and enable your audience wherever they are. For inquiries, you may call 0920-976-8482 or visit GG Truck Luzon at Laos Group Complex, Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Energy saving tips from Angeles Electric Corporation. Keep your air conditioning system well maintained. A well maintained air conditioning system operates efficiently using less energy. Tips from Angeles Electric Corporation. Huwag mag-atubiling i-report ang mga taong sangkot sa illegal na koneksyon ng kuryente. Itawag sa Angeles Electric Corporation sa 045-888-2888. Umasa po kayong ang inyong report ay mananatiling pribado. Hindi matatawaran ng kahit anumang bagay sa mundo ang dakilang pag-ibig ng Diyos para sa ating lahat. Bilang kanyang mga anak, matuto tayong humingi ng tawad, magpatawad at magmalasakit sa ating kapwa. Naway magdala ang banal na pagdiriwang na ito ng bagong pag-asa at liwanag sa ating buhay. Ito po ang inyong lingkod, Danilo T. Galang, Pelcoan ISD HRDD Manager, kasama ninyo sa makabuluhang at mapayapang paggunita ng mahal na araw. Fernandino, alam mo bang ang lungsod ng San Fernando ay mahigpit na ipinapatupad ang Ordinance No. 2014-007. Bawal na bawal ang paninigarilyo at vaping sa mga pampublikong lugar, pamilihan, pampublikong sasakyan at ilang mga itinalagang lugar. Alam mo ba ang multa? 5,000 piso at posibleng pagkakakulong ng 1 taon. At hindi lang yan, bawal din ang pagbebenta at pagbili ng sigarilyo at vape sa mga menor de edad sa loob ng 100 metro mula sa mga paaralan, ospital at simbahan. Tandaan, sundin ang batas para maging ligtas. Isang paalala mula sa Sangguniang Panlungsod ng San Fernando. Ito po ang Konsehong Fernandino, Tugon ay Serbisyo.
po'y nakatutok dito sa ating palatuntunang Konsehong Fernandino, tugon ay serbisyo. Hatid sa inyo ng Office of the City Vice Mayor ng City of San Fernando, Pampanga. Kapiling pa rin po natin dito sa ating palatuntunan, of course, ang aking partner si Gio at ang City Tourism and Investment Promotions Officer, si Ms. Ching Pangilinan, and the chairperson ng Maleldo 2025 Executive Committee, Mr. Roberto Maria Robbie C. Hizon. Alam mo, nag-enjoy akong banggitin yung Maria Robbie. Saan po nanggaling yung Maria, sir? Nakalimutan kong tanong kanina. Yung Maria started, actually, maliit pa kami. Hindi kami bala mo, tiki da kami getang nagyo ng mother ko. So, Roberto Maria, Jose Maria, makanya. Then babae naman, Maria Predespinda, Maria Milagros, makanya. Kasi okay. Ken lalaki ata, dapat timo ka na, Roberto Maria. Yung Maria second yun. Niya pala. I was thinking kanina, hindi ba dapat mauuna yung Maria? Karen yung kanong kay. So ito po yung distinction po. Yeah. Okay. That's pretty cool. Alright, so usapang Maleldo pa rin po tayo. At ito, kanina, ito hanging question natin or topic natin. Since nabanggit ni Ching kanina, paano naman yung media and vloggers na gustong i-cover ang mga activities, ano ang kailangan nilang gawin? Yung mga data pong media personnel, actually media personnel, data pong bisa mag-cover, papag-accredit do keng tourism okay CIO banta balo tamo ni Noretang dinandampas ang pongokra atin lang lugar nung okra pwede ang po yan ni po retang pak sabi mi nung magkaila tan drone nga po drone register nung kay according kang Sir Raymond kayande kantunan de pachekwade safe keep de. Okay. Kaya rin, kanita de kay. Okay. So, atin lang pesto talaga rin media. Basta mag-register la po keng CIO or keng tourism, basta coordinate lang. Whether local o international media. Makipag-coordinate mo po karempong media, ang pang vloggers na bisa po mag-cover kareng activities. Of course, proper identification po yung kailangan and in safety da po rin kaya gana-gana kasi mo rin in concern. Kasi in drone would be a safety concern nung sakaling aliya po registered po. Makanyan pong isang kanot bakit kailangan magparehistro po. Ang po kong dagdag garetang kay the previous Maleldo. Yan kaya po rin Maleldo. Ring vloggers. Agumsan itang program na kaila pang mangye. So pag sabi po nung kay, punta mag-vlog kayo, kung nyo itang dapat yung pero itang interpretation o itang kay later on. Kasi po, madidistract lang yung alawang tao Correct. So mawala itang solemnity nitang kay. Exactly. So tayo po kakalingwantan in respect po ketang solemnity na po nitang activity itang nung man pong kailangan yung pamagsalitang gawan daptan nyo na mo kayari. Okay, bubulong na. Okay, bubulong na kayo mo po kayo. Gumamit ko pong lapel. Okay. Any po just to give you an outlook, ay ni po itang special weather outlook on the observance of Semana Santa 2025 from April 14 to 20 po. So, ito na mo pong 16 to 20 sensing activity tamo po kanyang pong 18 po. Banta po bali po nung nanay possible weather condition during those days. The whole archipelago will experience warm and humid conditions with the possibility of localized rain showers or thunderstorms in the afternoon or evening due to the easterlies. While the public is advised to limit physical outdoor activities between 10 a.m. and 4 in the afternoon to avoid fatigue, heat cramps, and heat exhaustion. Drinking water regularly, taking breaks in shaded areas, and wearing light-colored clothing are also encouraged. So, ito po yung pinaka-latest. Yeah, so, let's take note of that as well. Nandun po pisabihan may pimpong weather kasi the past days, as na pong kapali in the morning, and then pati extreme po yung heat in the morning, dataning afternoon, usually, magdalumdum, lintik, or muran. So, nano po yung kaya katamo pong, let's say, preparations when it comes to the weather like this. Abalitaan ko nandun kang Ching. Metong kano karing maging tradition is mag-offer lang
Ebon po King Santa Clara. And I asked sabi ko, is it effective? Actually, yes. Bingi ko ni sabi na kay ni King Tourism tangabi kay Secretariat Miss April ang po'y AC nakadwa yata ito na mag-offer tamong suggestion ko mag-offer tang Ebon na kung King Santa Clara ni kapilan na ako na puta niya sigurong lunchtime bisabihan niya banta sali na akong Ebon kaya 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 diyan sabihan po sabihan din elam manuala pero kana ako totoo okay wala namang mawala nung kay pero bakit natin ang mugawan pong mga di ka banta yung ibenta mo maging successful yan yes kay katoliko ka Muslim ka at intang kanya-kanya kaya diyan rin Muslim po tatin ng kay mga dila na magang nanak ang ala mo kanyan karingalwang kay makanyan mo naman so nung kay po itamo yung kami keng committee magkay po mag-offer keng Ebon King Santa Clara okay i-chimpin po patutuan na king pila ng banwang gagawan da po tutu po it's either pumisunduin oran or bitok nanging oran before the event. Not just for especially for the Giant Lantern Festival na. We've seen how this everyday miracles work. Makanita kaya metong niya talaga kareng. That's one way of professing our faith. Yes. Makanita. Yak manwala ko. Manwala ko totoo. Things happen for a reason and potang ika manalangin ka. And speaking of manalangin, I'd like to say get well soon to Ana Marie Alfalor de Jesus. Meron po ka rin kaluguran min. We pray for you, Ate DJ Erin. Yes, Ayan, DJ Erin. Ate Ana. She is the voice behind Kenny Naka. Yan. Yapuita. Meron po ka rin minunatan pong DJs way back in the late 90s, early 2000. So, Ana Marie Alfalor de Jesus will be seeing you soon together with Lee, kaya pakamala na husband. Ali po, we'll be seeing her soon. Eventually, once everything will get well. Kaya pinita. And, okay, so ang bilis ng oras, 10:57 na, no? Saan po makikita ang mga information para sa mga turistang dadayo? Sa City of San Fernando, mayroon bang FB page or website na pwedeng i-visit at i-follow? Yeah, please visit our pages, no? CSFP City Information Office and CSFP City of San Fernando Pampanga Tourism Office for updates related to Maleldo. So nakapost din doon yung mga suggested routes natin for the Visita Iglesia, our schedules for the Holy Week, especially for the Good Friday events, as well as yung mga media accreditation guidelines natin for our visiting media. So pinaalalahanan din po natin na to stay safe and healthy this coming Holy Week, and may it be a meaningful and peaceful Holy Week observance for us all. So we'd like to thank our chairperson, Tita Robbie, and our co-chairpersons, PJ Pamenduan and Christian Tamtamco, and the rest of our public and private sector members and the executive committee. Then po kang si Babarangay Tamo. Adakala salamat po king Pamanantabe at Sao Pio king kaya katamong Maleldo 2025. Okay, how about Tito Robbie? Any last message po sa lahat ng mga viewers and listeners po natin? Pasalamatan ko lang mo po rin yung sinaw kaya kami. Muna po yung kakatamo City Mayor, May Honorable Vilma B. Kaluwag, yung Vice Mayor tamo po yung BJ Lagman, yung City Engineer, yung City General Services po, yung City Health Office, ang pong CDRRM office po, ang po pong siyempre, hining kapartner mi kayong private sector, in City Tourism headed by Miss Passionista Ching Pangilinan, together with the Secretariat, kaya pong kaya kaming Maleldo, April Tan, ang po AC, and the rest of the members of the City Tourism. And po rin tangabi akong co-chair, ila pong behind the scene sasaw ka na kung ang po rin nga kay Rotary Club of San Fernando, Ma'am Yel na suggestion uling ila po
maging member no ka rin makanini Apo. Kumbaga kaya ako bayo kaya pa po. PJ Pamintuan, ang po Christian Tantangko. Karengan po makarandanin, takal po salamat sana po maging kaitangan aware ta mga karitang pisabihan mikeni, safety, in health ta po, ang pong itang kaita mo, itang dedication ta mo kening faith ta mo. So Miss Naira, dakal po salamat. Gio po, DJ Gio po. And the rest of CLTV RW. Kakalimaw. Miss na may Jody kanyan. Dakal po salamat. Okay, dakal mo naman po salamat yung pamagbisita yo po, and may update la po rin kaya katampong Kabalen, ka Fernandino, po. At ngayon, ibalutan na po ng detalye na po ng Maleldo 2025. Pangbalo yo po. Yes po. At yan po patagal. Po lang kay yung provincial government headed by Governor Dennis Pineda po yung provincial engineering. Dakala naman po sinawap kaya kami. Okay. Pong mig-suporta lang. Dakal po salamat kaya kayo. Alright. Karengyan gana pong behind this Maleldo 2025. Kareng pong sinuporta. Dakal pong salamat. And we're wishing all the best for this upcoming events. Keniking Ciudad, San Fernando. Baka may gusto kong batiin, Gio? Binabati ko yung mga kaibigan ko na nakikinig ngayon, sina Flinky, JM, B-Boy. Maraming salamat sa pagsuporta. At sa akin, nanay. Talaga may papikit-pikit ka pa, no? Kasi wala talaga. Kasi iniisip ko kung sino ba yung mga kaibigan ko na nanonood ba. Talaga yung mga totoong kaibigan. Gano'n mo yan. Lahat naman totoo. Okay. I have small circle of friends, pero lahat sila totoo. Shout out sa kanila. Okay. Yes. Hello po sa inyong lahat. Okay, so Ching, wala ka nang pahabol. Si Sunis. Hello, Sunis. Good morning. Yeah, hello. Good morning, everyone. Hello, Sunis, and yung mga students ng ICT High School. Makabakasyon na la. Makabakasyon na la. Aita. So, gustong-gustuhan well-spent vacation to everyone, sa mga students, kung mga kakagraduate lang, na-recognize, congratulations po sa inyong lahat. At dyan nagtatapos ang ating programa. Maraming salamat po muli, Ms. Ching Pangilinan and Sir Robbie Hizon. At dito po nagtatapos ang episode ng ating programa. Sa mga susunod na episode ay makakasama natin ang iba pang key officials ng local government of the City of San Fernando para magbigay impormasyon sa mga Fernandino tungkol sa latest activities, projects, and programs ng syudad. Ms. Carmi, thank you so much for the assistance as well. Maraming salamat po sa lahat ng nakinig at nakibalita ngayong araw na ito. Tumutok po tayong muli tuwing Martes, alas 10 hanggang alas 11 ng umaga. Kasama po niyong lingkod na si Tyra at si Gio. Dakal pong salamat and have a great day ahead of you. Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Welcome to Judy.